6-day tutorial na tayo. Ngayon, sa 6-day tutorial, ang gagawin natin ay yung tungkol sa column pero above NGL na siya or above design grade line. NGL, natural ground line, kunyari, in-elevate mo, gumawa ka ng bagong elevation para sa ground, design grade line. Ngayon, ang gagamitin natin is NGL. Kaya, dito pa rin tayo papatong sa zero elevation. Zero elevation yan. Pag in-ID mo yan, ID, zero elevation siya. XYZ, ang value niya is zero. Yan o. Assume natin na yan yung natural ground line, NGL. Pero kunyari gusto mo ng design grade line, magpatong ka pa dyan, papatong ka pa, mag-i-elevate ka pa kung sakaling magkaroon ka ng design grade line, gagawa ka ng bagong elevation para sa ground. Mangyayari yun pag kunwari bahain, inabot mo yung pinaka-highest flood level, tapos nagtambak ka, yung NGL na iwanan na sa baba. Ibig sabihin, magpatong ka ulit before ka mag-start ng above ground mo. Yung column natin na sinasabi ko, yung tungkol sa above ground. Wall, above ground. Kasi may wall din negative. Yun yung mga sinulat natin na negative kasi below ground. Lahat ng above ground is positive. Yan. Ngayon, may floor plan tayo dyan na nakikita. Gaya niya, no? Mga window. I-hide muna natin yung 3D natin sa foundation. Hide. Hide. Yan. Yung naka-active na layer is negative column footing, lagay ko sa 0 para mapatay ko, ma-off yung footing. Ayan, yan. Yan. Punta ko ng column. Gagawin ko na yung column. Pero i-open ko yung floor. Hindi pa pala tayo nakagawa ng floor. Gagawa tayo ng floor. Ibig sabihin, gagawa din tayo ng floor. Kaya punta ako ng floor. Bago tayo gagawa ng column, punta tayo ng floor. Yan. Extrude natin to. Extrude. Manyari 0.20, 0.2. Yan. Tapos yung susunod, plus 0.2 ulit, di 0.4. Yan. 0.2, 0.4. Yung finish na elevation nitong course na to. Ngayon, yung sa loob na natural, mas mataas yung elevation niyan. Kung 0.4 yan, gawin natin 0.45. Extrude. Ito, flooring. Yan o, flooring. 0.45. Ganon din yung CR. Pero, 0.45 siya, itong labas ng CR, dapat nakababayan ng 2 inches. Kaya, kung 0.45 ito, 0.40 yan, 0.4. Yan. Pag tinanong siya, mas mataas dapat yung flooring sa labas ng CR kasi para hindi bumulwak yung tubig sa labas. Mas mataas yung flooring ng labas ng CR kaysa sa loob para hindi bumulwak yung tubig pag nagbuhos ka tapos nagtubig yung CR, nagtubig lahat, hindi bubulwak sa labas. Yan. Ngayon, pag natapos na natin ang tungkol sa floor, gawa tayo ng height na kailangan natin na para sa wall. Punta muna tayo ng 0. Tapos line.
line ang gagamitin ko para XYZ. Kasi pag polyline, XY lang siya. Line, kunyari yung wall mo, 2.7 plus 0.2 doon sa soffit ng beam. 2.7 plus 0.2 di 2.9. 2.9. Yan. Ibig sabihin, yung 0.2 dyan, yun yung distance ng ceiling doon sa silong ng beam. O, kung sakaling lagyan natin ng ceiling. Yan. Tapos, yung beam, L, kunyari 0.35. 0.35 siya. Yan. Ibig sabihin may dugtong dyan. You know? May dugtong. Yan. O. Tapos ito. O. O. Ibig sabihin hanggang dyan yung wall. Pero yung column hanggang dito. Sa top ng beam. Yan. Kaya, extrude natin yung wall. Punta tayo sa layer ng wall. Extrude. Yung mga wall. Yan. Soffit of beam. Yan. Try kong i-ID. F2. Hindi ko makita. ID pala. Try kong ID. Yun. XYZ 3.35 dapat ganun din. Para alam kong magka-label sila. ID. Yun. 3.35 din. Kaya tama yung na-stop ko. Ngayon pag mag-extrude ako, hindi na ako uulit na didikit pa dun. Kasi nasa memory na ng LUX command. You know? Enter ko lang oh. Oh. O kaya off ko yung mga hindi ko pa kailangan. Kagaya ng wall, hindi ko na kailangan eh. Yung iba pa. Yan. Pati yung doors, columns, windows, pati ito. Hanggang ang maiwan lang ay walls para mabilisan. Tapos sabay-sabay na extrude. Yan. Tapos yung sa wall. Ngayon, labas ko yung column. Labas ko yung column. Tapos i-off ko yung wall. Yan. Yung height ng column ko, yung top of beam. Kaya, didikitan ko yung top of beam. Naka-block. Ibig sabihin, pasukan natin sa block para sabay-sabay na. Yan. Extrude. Click. Top of beam. Yan. Pag in-ID ko yan, ID, dapat magka-label sila. 3.7. Ganon din to dapat. Pag in-ID to, 3.7 din. Pag okay na siya, save ko. Save. Yun. Sabay-sabay na. Ngayon, pwede ko nag-explode silang lahat. X. Para maalis sa pagka-block sa yung solid. Ngayon, solid na siya. Hindi na siya block. CX. Yun, 3D solid na. Yung kanina, try kong i-undo. Undo ko para mapakita ko sa'yo. Undo explode. Pag click ko dyan, CX block reference kasi naka-block siya. Kaya, i-explode ko kasi pag kunyari volume ka ko, yan, hindi ko makukuha yung volume dyan. No solid or region selected. Kasi naka-block siya.
Tapos kunyari, i-union ko yan. Naka-block. Union ko. Silikin ko silang lahat. Hindi yan mag-union. Anong sabi? Oh. At least two solid surface or coplanar region must wala. Oh. Kasi hindi pwedeng i-union yan kasi naka-block. Oh. Pero pag in-explode ko yan, magkukombine lahat yan. X. Tapos, union ko siya. Union. Yan. Click. Click. Buo na siya. Yan. Pag nag-estimate ako, kailangan ko ng volume ng concrete above ground ng column. Volume. Type ko lang yung volume. Click ko siya. Mayroon na kaagad. Volume is 2.08. Kaya hindi na ako kailangan mag-compute. So, ito yung sinasabi ko na lahat ng kino-compute ko sa math na nakikita mo, makukuha lahat sa CAD yun. Kaya dapat perfect yung 3D mo, detalyado. O, yung flooring kanina, hindi na tayo, imbis na magkaroon pasa na tayo ng embankment, tapos gravel field, tapos slab. O, pero hindi na. Oh, pero sa mga actual na ginagawa kong 3D, may ganun. Oh, pang-correct kasi yun. Maliban doon sa backup computation, pag gumagawa ka ng backup computation, tapos i-correct mo yung backup computation mo, baka nagkamali ka ng edit, nag-type ng number, base sa plans, check mo sa 3D CAD. Pwede ganun yun. Yan. Mayroon na tayong walls tapos columns. Labas muna natin yung walls. Yan. Ngayon, ang kulang natin is beam. Or, buuin pa natin yung tungkol sa mga walls kasi open pa sa taas. O pwede rin mamaya na. Pag natapos natin yung beam. Ngayon, punta tayo ng beam. Kung wala pa tayong beam, gagawa tayo. Tapos kunyari, itong magenta na to, ayaw mong kulay na yan. Pwede mo siyang palitan ng kulay sa layer. Yung magenta. Gusto mo, kunyari 31 din. Yan o. Palitan ka agad. Wag lang, ganito, kunyari, sinelect mo yan, tapos pinalitan mo ng kulay red, tapos ito, isi-select mo, palitan mo ng kulay yung wall. Kunyari dito, palitan mo yung wall. Saan na ba yung wall? Pag pinalitan mo yung wall na yan, kunyari ginawa mong white, hindi siya madadamay. Oh. Kasi, ibig sabihin, dyan ka nagpalit hindi siya by layer. Kung by layer yan, ganyan. Giging white din. Oh, balik ko. Yung walls, gawin kong 31 ulit. Walls, 31. Yung red, na-control ko na. Kasi by layer siya kanina. Naging white, by layer, pinalitan mo, bumalik. Kahit i-white ko ulit yan, kunyari i-white ko ulit, or palitan ng ibang kulay, kunyari gawin kong green, yan, sabay-sabay na. Green lahat yung wall mo. Balik ko sa white, ay white, 31. Kulay, 31. Ngayon, punta tayo ng beams, roof beams. Yung nilagay natin na depth ng beam is CH pala, CH. Change properties. CH, malalaman natin kung ilan yung length nun. 0.35. Kaya, ibig sabihin, 0.35 yung depth ng beam natin. Dahil sa nilagay natin to kanina. Kung gusto mong solid ka agad, gamitan natin ng polysolid. Click. Height. Palitan natin yung height.
0.35. Tapos yung width, enter, 0.40 siya, gawin natin 0.2. Yun. Oh. Try natin. Yun. Yun na, oh. Oh. Move ko siya. Kunyari, naka-flash din siya. Pero naka-flash eh. Ay, center to center pala tayo. Yan. Move ko siya, naka-center to center tayo pala. Kaya, center to center din. Yan, kaya midpoint. Yan. Naka-usdi. Yan. Oh. Ngayon, sobra. Sobra siya. Yan. Ayan. Click. Tapos, gano'n. Oh. Oh, pero matagal yan. Isa-isain mo sila. Kung magkaparehas ang length nito, okay. Kapi-kapi na lang. At tapos gawa ka ulit. Stretch mo. Punta doon. Pero, may ganito pa na paraan. Click. Ganito. Yung column. Kopyahin ko yung column. Copy. Yan. PL. Polyline. Yan. Polyline. Lahat. Polyline. Mas mabilis ito kaysa doon. Mas mabilis na paggawa ito. Yan. Center to center link lang din eh. Yan. Yan. Kaya lang tignan natin, i-correct natin mabuti kung ano yung elevation ng bawat lines na yan. Polyline, CH. Elevation, 0, 0 lahat. Okay yan. Okay na yan. Ngayon gamitan natin ang polysolid. Yung polysolid, naayos na natin yung settings. Click. Yan o. 0.35 by 0.20. Click. 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 Mas mabilis. Kaysa doon. Kasi mag-stretch ka pa doon eh. Yan. Pumapangalawa sa mabilis yun, yung kanina na sinasabi ko. Kasi yung iba, gumagawa pa ng thickness. Line, tapos offset, offset, boundary. Matagal yun. Pag boundary, mas mabilis yung sa polysolid na kino-convert mo yung line. Or pwede rin polysolid na isa-isain mo kaya lang mag-stretch ka. Mas mabilis ito. Pumapangalawa yun. Ngayon, ilalagay natin sa tamang location kasi maliw, di ba? I-reset ko to. Center to center din lang naman. Yun ko muna. Yun. Para walang maiwan. Yun ko siya para walang maiwan kasi kunyari, kinapit ko, may naiwan, minub ko, maiwan doon. Para minsan na nag-click. Yan. Pwede ko sa midpoint, corner column, yun. Kaya, dito, sa midpoint ng corner column. Di tapos. Yan. Yan. Ngayon, kaya lang, hindi natin nagawan. Nasa column layer siya. Doon natin. Roof beam. Roof beams. Lagay natin siya sa roof beams. Saka natin i-close. Kasi ayusin natin yung mga wall natin. Pero bago natin ayusin, lagay muna tayo ng
openings para sa bintana para magkaka-height yung header nila. Labas natin yung windows. Yan. Yan. Oh. Labas natin yung Windows, punta tayo ng Windows na layer. Okay, sa zero muna. Tabutasan natin. Yan. Tapos, gawa tayo ng rectangle. Yan. Ilan yung flooring natin, yung height ng elevation ng flooring natin. Move. 0.45. Di ba? 0.45 siya. Oh. Tapos, i-move natin ng 0.9. Yan na yung sa seal. Windows seal. Oh. Kaya ito yung flooring eh. ID. Tingnan mo. ID. Ito yung flooring natin. Basahin natin yung Z. 0.45, di ba? Oh, yan. Oh. Pwede rin ganitong gawin mo. CX mo ang mga ito. Yan. Para hindi ka na mag-move ng bawat rectangle na ginagawa mo sa bawat tapat ng bintana. Yan. Yan. Maliban doon kasi iba yung elevation niya. Oh. Move or 0.45 plus 0.90. Oh, ilan yun ay? Calculate. 0.45 plus 0.9. 1.35. Kaya pag in-ID mo yan ay 1.35 din to. Yan o. 1.35. O, ayan. Pwede mo siyang change elevation or kaya move kasi yan o. Move. 1.35. Pwede rin. Click ko silang lahat. Yan. CX. Wala. CX. CX, kahit mahawakan ko yan, eh yung ilalagay ko din lang naman na elevation ng Z is 1.35. O di, kahit mahawakan ko yan, hindi yan gagalaw. CX, elevation, kaya varies eh, kasi may iba yung elevation. Kaya 1.35, hindi yan gagalaw. Andyan pa rin. Kasi XYZ nga, elevation, yung Z. Oh, yan. Oh. Ngayon, kung gagawa ka ng rectangular para pambutas, ito na yun. Yan. Di ka na mag-move ngayon. Yan. Yan. Oops. Mali yung na-stop ko. Correct. Yan. Ganun din. O yan. Hindi ko na alam kung ano yung mga wala pa. Pero pagkawakan ko, makikita ko naman. O, ngayon. Hide ko na yung Windows. Yan. Yan yung mga naiwan ngayon. Kasi naka-zero siya. Sinero ko siya dahil gagamitin kong pambutas. Ngayon, yung height ng door. Line. Ano yung L? Yan, line. Click ako. 2.15. Tapos para doon sa header, para mag-clear na height na 2.1. 2.50 siya. Yan o. Yan. Hanggang dyan siya.
Oh, baka hindi mo makita yung line. Diyan ako nag-start. Nakatapat lang. Ito yon. Yan. Move ko siya ortho sa X direction. X direction. Kasi pag minove ko na ganyan, mali na. Baka mataas na yung Z. Oh, yung value ng Z. Tapos yung Y or sa X, iba na yung direction. Kasi nga, di ba, naiikot-ikot na. Kaya kailangan naka-ortho F8. Tapos sa direction ng X. Yan. Para may hiwalay ko dito. Sa line na yan. Ngayon, pwede ko nang extrude. Yung mga pambutas ko. Extrude. Click. Yan. Kahit ng door, yung header din ng window. Ang ibig sabihin yan. Oh, extrude ko na silang lahat dahil pare-parehas yan. Pare-parehas except yung window ng CR. Hindi na ako maglalagay ng value kasi kinlik ko siya doon eh. Nasa memory na ng last command yan. Yun. Tapos subtract. Yung mga kuha na dito lang subtract. Hanapin natin yung subtract. Yun. So, yan, subtract. Yung wall. Yan. Bawat kiniklik mo na wall, tapos sinubtract mo, tignan mo, isa-isa pa lang sila din. Pag klikin ko, isa-isa. Tignan mo. Yan o. Oh, isa-isa. Pero pag sinubtrakan mo yan, subtract. Tapos may kasabay na ibang wall, magsasama ang mga yan. Yan o. Oh. Pag kinlik ko siya, buo na. Oh. Subtract ulit. Subtract. I-click ko na siya para hindi ko na i-union. Habang nagsusubtract ako sa iba. Click. Click. Lahat na ng wall. Wall. Yan. Lahat ng wall na susubtrakan ko. Enter. Click. Click yung isusubtract ko. Yan. Yan. Oh. Yan. Tapos na. Yung sa CR, naman, open ko ulit yung Windows. Yun. Lumabas yung CR. Gawa ko ng rectangle. Rectangle. Yan. Tapos, i-ID ko yung top ng opening para lumabel. ID 2.6. Oh, i-label ko siya. CS 2.6 yung elevation. 2.6. Yun. Ngayon, extrude ko siya pababa na direction. Ilan? 0.8 kunwari. Yun. Then, subtract. Napin ko yung subtract. Click ko yung wall. Tapos, yan. Butas na. Pag titingnan mo yan ngayon, pag shade modes, yun. Butas-butas ko sila. Oh. Ngayon, ayusin ko yung mga taas ng door. Rectangle lang ang pang-ayos dyan. Rectangle. Ayan. Nasa layer 0 ako. Mamaya ko na ililipat. Pag i-extrude ko na. Ayan. Lahat ng taas ng door na open. Yan. I-close natin. Yan. Ngayon, extrude ko siya. Extrude. I-tapat ko dito. Click ko lang siya. Yun. Punta na ako ng walls. Para mapunta rin ng walls. Pag niyon ko yan, kahit ganyan siya, kung ano yung inuna ko, yun yung susundan niya. Nasa walls ako, pag yun ko yan, inuna ko to, tapos yan, walls siya. Click ko, walls. Walls. Pero,
Pag kunwari, in-extrude ko, yan, extrude. Hindi ko na i-click ulit kasi andun na sa memory ng last command. Yun. Nasa wall ako eh. Palitan natin para mapakita sa'yo. Lagay ko sa 0. Yan. Kunyari, ni-union ko yan. Inuna ko itong 0. Tapos, union. Inuna ko itong 0. Union. Click. Tapos, ito. Bago yung dapat. Yan. Ging white. Kasi nauna yung white eh. Yung layer 0. Kung ano yung inuna mong layer, kung anong layer yon, siya yung susundan. Ngayon, i-union ko ulit, ito ang unahin ko, yung wall na layer, hindi yung 0. Tapos, click ko rin siya. Yun, naging ganyan ulit. Madali, di ba? Extrude. Una, yung mga nasa taas para ma-close na yung taas ng door. Enter. Diba? Kasi nasa memory ng last command eh. Yan, union ko na siya. Yan. Click. 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 Yan. Mayroon pa. Click. Iwanan eh. Click. Click. Yun. Pag nilayer on ko yan, shade modes natin. Yun. Tapos na. Ito na lang. Ayusin natin sa flooring. Punta tayo ng floor. Rectangle. Doon. Nakikilik ko yung first point, tapos doon. Yan. Tapos dito ulit ay. Yan. 2D wireframe para makita ko, extrude. Point 2. Tapos, siyempre magka-label yan. Magka-label sila. Kasi parehas ng point 2 eh. Yan o. Ngayon, ito, click. Stretch ko lang 0.4. Ayun. 0.05. Yun. Tapos na. Kaya sa'yo siguro yan. Ngayon pati ito, ayusin din to. Ayusin. May wall dyan. Mayroong wall dyan. Yan. Ayusin ko. Yung flooring kulang din. Kailangan mag-close ito. Dapat dito. Kasi wall yan. Click. Hanggang dito din. Yan. Close natin. Tandaan mo, minsan natatabingi yan. Pag masyadong pan na yung kunyari may na-slice ka na dyan, hindi na niya susundan yung XYZ. Kunyari, akala mo nakaurto ka, tapos mali yung na-stop mo, tabingi siya. Pero pwede namang i-undo mo. Makikita mo naman kaagad. Yan. Ngayon, papatungan natin ng walls. Another wall pa rin yan. Kasi yan yung andyan yung gravel fill, tapos yung tambak, tapos yung finish ng slab, thickness ng slab. Kaya top tayo. Yan. Alisin ko yung i-close ko. Click. Click. Alisin ko rin yung yellow. Yan.
Close natin siya. Extrude. Click. Yan. Pero yung kanina, in-extrude ko, di ba, hindi na-click. Parang ganyan lang siya, oh. Maganyan. Pwede mo siyang, you know, oh. Ganun dito, oh. Oh. Yan. Oh, tapos yun. Yun mo yan. Yung wall lang, ha. Huwag sa floor. Yan. Kasi balang araw, mag-estimate ka, yan yung mga kukunin mo na area. Yan. Oh. Pag sinbuds mo yan, yun. Layer on. Layer on. Yan. Tapos mo siya. Oh. Okay.